Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa limestone. Ano ba ang ginagawa ng limestone sa pagkain ng mga layer? At bakit dalawa ang ginagamit? Parehong limestone grits at saka limestone powder ay inilalagay sa feed formulation para sa mga layer. Kung anong ginagawa ng limestone doon, kasi ang limestone ay isang source ng calcium. Marami pang ibang source ng calcium kagaya ng oyster shell at iba pa. Pero ang limestone, ito kasi yung pinakamadaling mahanap sa market. At mas marami ang supply ng limestone. At isa pa, ang limestone ay may pinakamataas na calcium na naisusupply para sa mga layer. Kaya naman, ang limestone ay ginagamit palagi. Bakit naman limestone grits at powder ang nandun? Hindi ba pwedeng limestone grits lang? Or hindi ba pwedeng limestone powder lang? Kasi magkaiba ang purpose ng limestone grits at saka limestone powder. Ang limestone grits, pagka kinain ng manok, umi-standby muna ito doon sa gizzard or doon sa balon-balunan ng mga layer. At yung limestone powder naman, yun yung agad-agad na nako-consume at na-absorb kaagad-agad yung calcium na nandun. Habang kumakain sila, nagagamit nila yung calcium mula dun sa limestone powder for their metabolic needs at saka doon sa pag-form, yun dun sa early formation ng shell ng itlog. During the daytime yun nagagamit. Yun naman limestone grits, pagkagabi na hindi na sila kumakain at magfo-form na, bumabubuo na yung shell ng itlog, doon unti-unting nare-release yung calcium mula doon sa limestone grits at para mabuo yung shell ng itlog. So ibig sabihin, ang limestone grits are para sa tuloy-tuloy na supply ng calcium at yung limestone powder naman ay para sa immediate need ng calcium ng mga manok. At yung limestone grits, dahil nandun sa gizzard na nakastambay, nagsisilbi rin itong ngipin ng mga manok. Tumutulong ito sa pag-digest doon sa mga hard food particles na nandun sa gizzard, kagaya ng mais. Siya yung tumutulong doon sa paggiling. So, ibig sabihin, ang limestone ay nakakatulong din sa maayos na digestion at nakakatulong din sa maayos na absorption dahil sa dalawang yan. Hindi ba pwedeng isa na lang? Hindi ba pwedeng limestone grits na lang o kaya limestone powder na lang? Hindi pwede, lalo na sa layer. Para doon sa finishing touches, doon sa eggshell formation. Dahil kung limestone powder lang ang ilalagay doon sa pagkain ng mga layer, agad-agad mauubos yun at hindi magiging maganda yung eggshell formation. Hindi magiging maganda yung shell ng itlog na lalabas, marupok. Dahil nagamit na during the daytime dun sa early formation ng shell ng itlog yung powder. Wala na yung tuloy-tuloy na supply ng calcium na yung limestone grits lang ang makapagbibigay para mabuo yung shell ng itlog na maganda. At para hindi na gagamitin ng mga manok yung calcium na nandun sa bones nila. Kasi pag kulang sila sa calcium, yung calcium na nandun sa bones nila, yun ang magagamit para dun sa pag-form ng shell ng itlog nila. At may tendency na hihina ang skeleton nila, hihina yung mga buto nila. Yun ang isa na magiging cause ng cage layer fatigue. Hindi lang yung matagal na naka-cage yung layer, kaya nagkakaroon ng cage layer fatigue, kundi dahil din sa kakulangan na ng calcium doon sa bones nila, kaya nagkakaroon sila ng cage layer fatigue. So kung hindi nyo pa napapanood yung video ko na yon, meron akong video, siguro 2 years ago, 3 years ago siguro, nandun, basta hanapin niyo about sa cage layer fatigue. May video ako na ganon. At tapusin niyo sanang panoorin yon. Patapusin niyo din panoorin yung kung ano man yung video yung pinapanood nyo ngayon, at lalo na ito recent na video ko, tapusin nyo kasi para mabuo yung kaalaman na makukuha ninyo. Kung interested kayo na gumawa ng feed formulation ninyo sarili o kaya interested kayo na mag-alaga ng mga layer,
mag-alaga ng mga manok na kahit hindi layer, at least meron kayong nalalaman about sa nutrition. Kasi pag gusto mong may poultry farm, kailangan meron ka rin at least kaalaman sa nutrition. At itong calcium kasama sa nutrition yon dahil isa ito sa mga nutrients na kailangan ng mga layer at saka kahit ng mga broiler. Hanggang dito na lang muna tayo at sana may natutunan na naman kayo sa video ito at salamat sa lahat ng mga subscriber ko, both old and new, at yung mga sharer, yung mga nagko-comment, nagla-like. Thank you sa inyong lahat at saka yung mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong yun sa channel ko. Thank you sa inyong lahat. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.